Welcome back mga kaalam. Ngayon ipag-uusapan natin ang isa sa mga kontrobersiyang ginagamit ng oposisyon laban kay ngayoy Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos patungkol sa isang batas na hindi niya sinang-ayunan. Yun ang House Bill 7575 na inihain pa sa 18th Congress. Ang batas na ito ay naglalayo na gawing isang Special Economic Zone ng Freeport nang itatayong airport sa Bulacan City. Sa pahayag na ito ay may mga katanungang kailangan natin ng mga kasagutan. Ano nga ba talaga ang House Bill 7575? Paano ito makakapekto sa ating bansa? Bakit nga ba hindi ito ikinasa ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Meron ba siyang ibang mga layunin o plano ukol rito? Iisa-isahin natin bubuksan ang mga kasagutan kaalam sa mga katanungan na yan. Una sa lahat ay alamin natin ano nga ba itong House Bill 7575. Ang House Bill 7575 ay isang batas na naglalayong gawin ang 2,500 na hektarya na lupa sa Bulacan na isang airport at ang airport na ito ay gagawing isang Special Economic Zone at Freeport. Kapag ang isang airport ay ginawang isang Special Economic Zone, lalo na ang Freeport ay mas magiging malaya ang kalakaran mula sa ibang mga bansa. Mas mapapadali ang pag-ungkat ng mga produkto at importasyon mula sa ibang bansa na siyang magpapalawak ng ating kalakaran at relasyon sa ibang mga bansa. Pag ito ay naikasa, tatawagin ng Bulacan City Airport bilang Bulacan Ecozone na siyang magbabahagi sa airport sa kanya-kanyang mga ahensya o customs ng iba't ibang bansa upang mas mapaigting at masigurado ang pag-uungkat ng mga produkto. Kung iisipin natin mga kaalam, ay magandang layunin ng House Bill 7575 at isa rin mismo sa mga sponsor ng naturang batas na inihahain ay kapatid lang naman mismo ng ating presidente na si Senadora Amy Marcos. Malaking tulong ang maibibigay nito sa ating kalakaran at relasyon sa ibang mga bansa. Pero bakit nga ba ito hindi pinasa o pinirmahan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? Gayunpaman na isa ang kapatid niya sa mga naghain ng mismong batas. Alam niyo ba ito rin mismo ang ginagamit ng oposisyon ngayon sa pamamagitan ng media na tila tutol ang ating presidente sa pagsasagawa ng airport? Ito ay ang pagmamanipula nila ng istorya sa pamamagitan ng media na nagmumukhang negatibo ang ginawang hindi pagkasa ng ating Pangulo sa naturang batas. Gagawin talaga ng oposisyon lahat upang mapasama lamang ang imahe ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pero atin namang alamin kung bakit nga ba hindi ito ikinasa ng ating presidente. Ang ginagawang pag-veto ng Presidente Bongbong Marcos o hindi niya pagkasa sa naturang batas na House Bill 7575 na pagsasagawa ng Bulacan City Airport bilang Special Economic Zone and Freeport ay hindi dahil tutol ang ating presidente sa naturang batas. Marami lang talaga kasing kailangan pang isaayos sa mismong batas na inihain, sabi ng ating Pangulo. Ayon sa isang pahayag mula sa Philippine Information Agency noong July 3, 2022 na sinusuportahan pa nga mismo ng ating presidente ang naturang batas na Bulacan Airport City Special Economic Zone and Freeport o House Bill 7575. Pero ang pag-veto sa naturang batas o hindi muna pagkasa nito ang pinakamabisang paraan upang maisaayos ang naturang batas sa ilang mga nakasulat rito at iba pang mga problema na idudulot nito. Sa pahayag ng Press Secretary na si Trixie Angeles na presidential veto is fastest way to cure the defects of HB 7575, especially the provision which exempts the Commission on Audit to look into the financial transactions on the Special Economic Zone and Freeport. O sa Tagalog pa, ay ang pag-veto sa batas ang pinakamadaling paraan upang iayos ang batas dahil isa sa parte nito ang exemption sa mga transaksyon nito sa Commission on Audit, pahayag ni Angeles. Dagdag pa ni Angeles na dapat ang lahat ng financial transactions ng gobyerno ay kailangang i-audit ng Commission on Audit at hindi exempted ang Bulacan Airport Special Economic Zone and Freeport rito. Without those necessary amendments indicated in the veto explanation, the law may be vulnerable to constitutional challenge. The delegation of rule-making power on environmental laws, which is unique to the Special Economic Zone, is of particular concern. O kung wala ang mga kinakailangan na pagbabago na inihayag sa explanation ng veto, ay magkakaroon ng hamon sa Constitution ang naturang batas, dagdag pa ni Angeles. Pero hindi ibig sabihin noon mga kaalam na hindi na matutuloy ang Bulacan Airport. Sa katunayan pa nga ay tuloy na tuloy ang pag-construct ng naturang airport
Ang batas talaga ay para sa mapalawak ang paggamit ng Bulacan Airport para sa pag-maximize ng pakinabang nito para sa ating bansa. The construction of Bulacan International Airport and AeroCity is not affected by the veto. The presidential veto was meant to include the necessary corrections and include the missing processes that might render HB 7575 entirely unconstitutional. Pahayag ni Angeles na hindi maapektuhan ang construction ng airport dahil sa veto, pero bakit nga ba? Matagal na kasing napagdesisyonan noon pang taong 2020 ng construction ng Bulacan Airport na nagkakahalagang 740 billion pesos ay isasagawa sa ilalim ng San Miguel franchise pati na rin sa pag-ooperate ng naturang airport ng Senado. Sa isang naming pahayag ng Philippine News Agency noong August 2022 na si House Ways and Means Committee Chairman Joey Salceda ay inihain ulit ang Bulacan Ecozone Bill, ngunit may mga pagbabago na mula rito at ipinangalan na itong House Bill 2228. Hihintay na lang ang mapagdedesisyonan ng Kongreso at Senado ukol rito bago ito babasahin ulit ng ating Pangulong Bongbong Marcos kung pagkatapos ba ng mga pagbabago sa naturang batas ay ikakasa na niya ito. Kaya yun mga kaalam ang patungkol sa House Bill 7575 na maaaring maging House Bill 2228 na papangalan ng Bulacan Ecozone Bill. Mali talagang media na magmamanipula ng istorya sa paraang ayaw pa mismo ng ating Pangulo na matuloy mismo ang airport na ang layunin lamang ng ating Presidente. Lahat ng mga transaksyon na mangyayari sa naturang airport ay i-audit mismo ng Commission on Audit upang maging transparent ang naturang Special Economic Zone airport sa publiko. Bago tayo maniwala sa mga ibinabalita o pinapahayag sa media, ay alamin natin parati kung totoo nga ba ang mga ito. Kung may oras na pag-aralan ng mga naturang batas na ipinapasa ng ating Kongreso na minsan naman ay naibabalita sa ating mga telebisyon, hindi rin gagawa ng maling hakbang ang ating Presidente kung ito man ay kapapahamak naman ng ating bansa o tayo'y magdedehado pag naipasa rito. Ngayon man sa pagsasalita natin ay sinisimulan na nga ang pagtayo mismo ng Bulacan City Airport na sa hinarap ay magiging Bulacan Airport City Special Economic Zone and Free Port na mas magpapalago ng kalakaran ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa na siyang magpapatibay rin ng ating foreign relations at mas magdadala ng maraming perang papasok sa ating bansa na magagamit para sa mismo nating kaunlaran. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? May nalalaman ba kayong ilang mga suggestions ukol sa naturang batas na maihahanay natin sa istorya natin ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.